Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para makapaghatid po ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa sinamang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Hoy! Jelaine! Sandali! Hintayin mo naman ako. Ano ka ba, hoy? Mia? O bakit? May kailangan ka ba? Ay, grabe ka naman. Ang bilis mo maglakad. Nagmamadali ka bang umuwi? Medyo. Magluluto pa kasi ako sa bahay eh. Ano ba yan? Palagi na lang ganyan ang dahilan mo. Hoy, natatandaan ko nung high school pa tayo, nagmamadali ka rin umuwi kasi palagi kang nagluluto sa inyo. Ang sabi mo, kailangan may luto ng pagkain bago dumating yung mga magulang mo. O hanggang ngayon pa naman na nagtatrabaho ka na, ganyan pa rin ang buhay mo. Eh bakit? May problema ba tayo doon? Eh busy sa trabaho ang mga magulang namin eh. Siyempre, kailangan namin magtulungan sa gawaing bahay. Pero nagtatrabaho ka na ngayon, di ba? Wala bang ibang nagluluto sa inyo? Sandali nga, hinabol mo ba ako para lang dyan? Ay, hindi naman. Natutuwa lang kasi ako. Ang tagal nating hindi nagkita, hoy. Mula nung graduate tayo ng high school, ngayon na lang ulit tayo nagkita, ha? Tapos magkatrabaho pa tayo. Nakakatuwa, di ba? 5 taon na ako nagtatrabaho sa garments. Alam mo, sa sobrang tagal ko na doon sa tahian, inugat na ang kamay ko sa pagtitrim ng mga damit. Yung mga nakakasama ko, nagre-resign sila. Hindi talaga tumatagal. Swertihan na kung may umabot ng 1 buwan. Talaga? Oo, kaya nga natutuwa ako kasi magkatrabaho na tayo ngayon. Ay sana magtagal ka para naman may kausap ako palagi, no? Ang saya ko nga kanina na magka-table tayo. Kaya lang, kagaya pa rin ng dati, seryoso at tipid kang magsalita. Eh bakit ba hindi tumatagal yung mga nag-a-apply dati? Naku! Yan lang ang sasabihin ko sa'yo. Bibigyan kita ng babala, ha? Nakilala mo naman yung line leader natin kanina, di ba? Si Miss Soledad? Oo, nako! Hoy, napakasungit nun, lintik na yun. Line leader lang siya, ha? Pero kung umasta supervisor? Ginagamit niya kasi ang posisyon, tsaka palibasa. Close niya ang visor at ang may-ari ng garments. Kaya kung umasta parang siyang magmamana ng patahian. Kalmado pa yun kanina kasi nakakakota ang mga tao niya eh. Pero subukan mo. Kapag hindi ka nakakota, tsaka puro palpak ang trabaho, ay dahi para siyang dragon na bumubuga ng apoy. Grabe ka naman sa kanya. Baka ganun lang ang trabaho niya talaga kasi kailangan niyang ma-reach ang deadline. Nako, kahit nakaka-reach ng deadline, daig pa talaga ang babaeng hindi dinatnan ng buwan ng dalaw sa bumbuhay niya. Alam mo, ikaw, nakakatawa ka talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin at lahat na lang nirereklamo mo. Uy, hindi naman ako nagreklamo, ano? Sinasabihan lang kita para tumagal ka sa trabaho. Nakakamiss din kasi na may kasama ko sa trabaho na close mo talaga, di ba? Buti na lang talaga. Dito ka nag-apply sa work ko. Huwag ka mag-alala. Iga-guide kita para hindi ka nagkakamali. Ano ka ba naman, Mia? Trimmer lang ang trabaho natin. Paano pa ba ako magkakamali sa paggupit lang ng mga sobrang sinulid? Ay, nakakatuwa ka talaga. Naku! Hindi mo pa kasi alam ang kalakaran sa tahian. Sala sa init, sala sa lamig ang ugali ng Miss Soledad na yon. Aba, bigla-bigla ka nalang ililipat sa ibang pwesto noon, ha? Ilan niya sa inaayawan ng mga nag-a-apply kaya nag-aalisan sila. Pero ikaw, dahil kaibigan kita, tuturuan kita. Kasi baka mamaya, pahawakin ka ng makina, di ba? Marunong ka ng manahi? Eh di ba trimmer ka lang? Ano ka ba? Sa tagal ko ba naman sa trabaho, kung saan-saan ako inilagay sa pwesto, kaya may alam na ako, no?
Kapag absent ang isang mananahi, akong ipinapalit. Maswerte ka dahil naging kaibigan mo ko. Hindi ka mahihirapan, Day. Kaya magdidikit ka lang sa akin, ha? Akong bahala sa'yo. O sige, sinabi mo eh. Ay siya, saan ka sasakay ng jeep? Dito ba o sa pagtawid? Doon ako sa kabila. Lumipat na kasi kami ng bahay. Hindi na kami doon sa dati. Ganun ba? Sige, maghiwalay na tayo rito. Kita na lang ulit tayo bukas ha. Doon pa rin ba bahay niyo sa dati? Oo, sariling bahay na namin yon. Sige. Ingat ka, ha? Oo, ikaw rin. Kinabukasan, hinintay ni Mia si Jelaine sa kantina dahil doon ito dadaan kapag pumunta sa locker area. Nang makita niya ang kaibigan, kaagad niya itong sinalubong. Mabuti at dumating ka na. Hinintay mo ko? Hindi Maaga lang talaga akong pumapasok. Medyo malayo kasi ang bahay namin eh. Pumapasok ako na maaga para makapagpahinga pa. Kayo, malapit lang dito, no? Oo, medyo. Nandyan na si Miss Soledad. Ano naman itsura niya? Hindi ko talaga alam kung bakit mahilig siya sa damit na kulay itim. Kung hindi damit, pants o kaya shoes. Basta, walang araw na pumapasok siyang walang kulay itim na suot sa katawan. Ikaw talaga, ang aga-aga kung ano-anong pinapansin mo. Baka paborito niya ang kulay black. Naku! Kahit ako, kapag paborito kong isang kulay, hindi naman ako araw-araw na magsusuot ng ganyan. Tapos paborito niya, black pa. Nagmumukha siya mangkukulam. Tignan mo nga mukha niyan. Masyadong seryoso. Yung mata niya, ang talim kong tumingin. Bagay na bagay talaga sa ugali niya. Kaya ikaw Jelaine, Bakit ako nadamay dyan? bagu-baguhin mong ugali mo, Tsaka yung pananamit mong nasa uso pa ng lola mo. Konting-konti na lang talaga susundan mo na ang mga yapak ng line leader na yan. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob. Yun na nga sana ang sasabihin ko sa'yo. Kailangan, maaga tayong pumapasok palagi para nauuna tayong kumuha ng mga damit na ititrim. Alam mo naman sa ganitong trabaho, palibasa may kota, kailangan makipag-unahan ka sa gawa. Ganun ba yun? Arawan naman tayo, di ba? Hindi katulad ng mga mananahi na pakyawan. Kapag kasi hindi ka nakakakota, ipapatawag ka sa office at doon ka sasabunin ng mga boss. O tapos hindi ka kakampihan ng line leader natin. Ilalaglag ka pa niyan. Kaya halika na, bago pa dumating ang mga kasama natin mga timawa rin sa gawa. Hinayaan lang ni Jelaine na ituro sa kanya ni Mia ang mga kailangan niyang matutunan sa tahian. Dahil matagal na rin ito sa trabaho, para siyang bisita na inilibot sa buong bahay. Heto, Jelaine, dito ka kumuha ng mga damit na ilalagay mo sa lamesa mo. Kung kaya mong hakutin yan lahat doon, di gawin mo. Ha? Bakit? Ito kasing shorts, kaunti ang sinulid na kailangang itrim. Tsaka ang tela nito, madaling balibalik ta rin. Kaya makakakota ka kagad. Tingnan mo tong t-shirt na to. Napakaraming sinulid Aabutin ka talaga ng siyam-siyam dyan. Hayaan mo na yun sa iba. Kasi kahit hindi sila makakota, ayos lang. Tsak naman na hindi sila magtatagal. Masyado mo naman silang pinangungunahan, Mia. Paano mo naman nasabi yan? Obo, narinig ko kaya yung isa kahapon sa CR. Yung mahinhin kumilos. Kausap niya yung kaibigan niyang naka-retainers. Kukunin lang daw nilang sahod ngayong linggo at hindi na sila babalik. Total, may balak na rin naman silang umalis. Pahirapan na natin sila sa mga huling araw nila dito. Grabe ka naman, Mia. Baka mamaya kaya umalis sa mga empleyado kasi nahihirapan sila. Walang trabahong madali, no, Jelaine? Pero lahat ng trabaho may diskarte. Kaya ikaw, dumikit-dikit ka lang sa akin. Marami ka matututunan. Hindi na lamang kumibo si Jelaine sa mga sinabi ni Mia. Hinayaan niya itong maghakot ng mga damit sa kanilang lamesa. Kaya nang dumating ang mga kasamahan nila, mahihirap na trabaho nang natira sa kanila. Nakita pa ni Jelaine ang isa na masama ang tingin sa kanilang pwesto dahil naroon na ang lahat ng madaling trabaho. Nagsalita ang kanilang line leader tungkol sa mga kailangang unahin na gawain.
Makinig kayong lahat. Kailangan nang unahin nating tapusin ngayong araw yung mga t-shirt. Kasi sa susunod na araw, darating ang truck para kunin ang mga yan. Kahapon dumating na ang mga kulang na materyales. Kaya yung mga mananahe, magpalit muna kayo ng sinulid. Yung mga trimmers at revisors naman, unahin nyo ang mga t-shirt. Para may mag-good na tayo. Kaya yung nasa lamesa nyo na may mga shorts, Mia, alisin nyo muna yan dyan. Kilos-kilos na. Buwis talaga yan sa tanda. Bakit ngayon lang sinabi? Dapat kahapon pa sana para nakapag-ready agad. Nakapaghakot pa naman tayo ng shorts. Kainis! Ngayon magbabalik pa tayo. Mauubos ang oras natin ito eh. Tapos mangunguha na siya ng bilang ng nagawa mamaya. Kakagigil talaga. Buti sana kung kasama sa paglilista yung paghahakot ng mga damit. Hayaan mo na, Mia. Huwag ka nang magreklamo. Wala rin naman tayong magagawa kung hindi ang sumunod eh. Halika na, ibalik na lang natin ang mga shorts at kumuha na lang tayo ng t-shirts. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Dapat man lang sana, no? Ipinatapos na muna niya sa atin na gawin yung hinakot natin. Kaysa ibalik pa sa lagayan. Sayang sa oras. Dami pa naman nating hinakot kanina. Hayaan mo na nga. Maghakot ka na lang. Ikaw na magbalik ng mga shorts at ako nang kukuha ng mga t-shirts para hindi tayo doble-doble ng trabaho. Pagkatapos mong ibalik ang mga shorts, nakapaghakot na ako ng mga t-shirts. Parang mas babagal tayo niyan. Hindi yan. Basta makinig ka lang sa akin. Kumilos ka na. Minadali nila ang paghahakot ng mga damit. Pagkatapos ng 2 oras, kumuha na ng bilang ng nagawa ang kanilang line leader at hindi sila nakakota, kaya inis na inis si Mia. Ilan nang natapos mo, Jelaine? 30 pieces lang po, Miss Soledad. Hindi na masama para sa baguhan. Pero dapat sa susunod, mas mabilis na ha? 60 pieces ang kota nyo sa loob ng 2 oras. Opo. Ikaw, Mia. 40 lang po. Oh, ano nangyari? Matagal ka na rito at ikaw pa ang pinakamabilis. Tapos 40 lang ang natapos mo? Dinaig ka pa ng mga bago sa kabilang table Naka 50 na sila. Kasi naman po, late na kayo nagsabi ng uunahing gawin. Nakapaghakot daw ho kami ni Jelaine ng mga shorts kanina. Tsaka isa pa, ang hirap pong i-trim ng mga t-shirt na to. Napakarami pong sinulid. Ay, pabalik-balik na sa atin ang style na yan Pero paulit-ulit ka pa rin nagre-reklamo, Mia. Kailan ka ba magtatrabaho ng tahimik, ha? Mamaya dapat makakota ka na. Tambak kayo, Tapos nadami pa yung ititrim nyo. Kasi nananahi na sila ng karagdagan. Trabaho ha! Hindi puro reklamo. Kasi po... Uy, hayaan mo na. Huwag ka nang sumagot. Baka mamaya dagdagan pa ang kota natin Lalo tayong mahirapan. Magtrabaho na lang tayo. Pagkaalis ni Miss Soledad, inis na naglabas ng saloobin si Mia kay Jelena. Dahil sa karereklamo niya, patuloy siyang hindi nakakakota sa mga sumunod na pagkuha ng bilang, habang ang iba naman ay nakakaabot na sa kota. Dahil doon ay lalo siyang sinabo ng kanilang line leader. Sa oras ng pananghalian, panay pa rin ang reklamo niya. Buwis talaga yung matandang dalaga na yun. Akong pinag-iinitan ngayon, ha? Panay ka kasi sagot. Sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang magreklamo Ayan tuloy, palagi kang napapagalitan. Alam mo, matagal na talaga siyang namumuro sa akin Kapag bumingo talaga siya, ipakukulam ko yan. Hoy, ano ba yung pinagsasasabi mo, Mia? Hindi magandang biro yan, Pinapahiya niya ako Matagal na ako sa trabaho tapos gano'n na lang niya ako kung ikumpara sa mga baguhan. Wala naman kasi yan sa tagal ng trabaho. Naninita lang siya para bumilis ang kilos natin. Kasi nga rush na ang ginagawa natin. Huwag ka nang mainis kasi mas nakakaapekto yan sa trabaho mo. Kanina bago tayo lumabas, pinagsabihan ka na naman na dapat makakota ka, di ba? Sa mahirap nang itrim yung mga damit. Sko,
O tapos may isang asungot pa kanina na lumalagpas sa kota. Anong pinalalabas niya? Tsaka tuwing tinatanong siya kung umabot siya sa kota, nilalakas pa talaga kung ilan ang nagawa niya. Tapos titingin pa siya sa akin na para bang nangiinis. Buwisit din siya eh. Napansin ko rin yun kanina. Kaso naiintindihan ko naman siya eh. Siguro naiinis din siya kasi inunahan natin sa mga shorts nung umaga. Eh bakit siya maiinis? Eh di sana pumasok siya ng maaga at kinuha ng lahat ng damit doon. Gusto niya, iuwi pa niya sa kanila eh. Tama na nga yan. Ubusin mo na yung pagkain mo para makapagpahinga ka bago ka mag-time. Paano kung makakakain ng maayos nito? Sige nga. Iniisip ko yung gagawin ni Miss Soledad mamaya. Naku talaga. Kapag pinagsabihan na naman niya ako, humanda na talaga siya sa akin. Namumuro na kasi talaga siya sa akin, Jeline. Nakita mo naman kung paano niya akong pahiyain kanina, di ba? Hindi siya marunong kumausap ng maayos. Puro pasigaw at paninisi. At talagang namamahiya siya. Isa yan sa dahilan ng mga umaalis dito. Pati mga mananahi, hindi nakakaligtas sa kanya eh. Kagaya ni Mambrosio kanina. O kada binabalikan niya yung reject, may kasamang paninigaw at pangmamaliit. Dapat talaga sa kanya tinuturuan ng leksyon para madala eh. Tumahimik ka na nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Baka makarating kay Miss Soledad yan, yari ka. Ay nako! Sa dami niyang nagrereklamo sa kanya, paniguradong alam na niyang maraming galit sa kanya. Minsan kasi, nagagalit tayo kasi puro sarili lang natin ang iniisip natin. Hindi naman natin alam kung ano ang pinagdadaanan ni Miss Soledad. Kaya laging ganun ang ugali niya. Malay natin kung siya naman ang sinasabihan ng mga boss, lalo na kapag delay ang shipment. O kahit na ba, hindi niya dapat pinapasa sa ibang taong ginagawa sa kanya ng mga nasa taas. Wala na sa lugar eh. Puro pagtitiis na lang ang ginagawa ng mga tao rito. Pasalamat na lang talaga siya na hindi ako umaalis. Kahit papaano kasi, malaki ang pasahod dito eh. Lalo na kapag tumagal na ang empleyado. Kasi nagbibigay talaga ng increase ang may-ari. Yun nga lang, kailangan mong tiisin ang apoy na lumalabas sa bibig ng matandang dalaga na yun. Bakit ba palagi mong sinasabi na matandang dalaga siya? Abay sa tagal ko na rito, Jeline. Walang makapagsabi kung may asawa at anak yan. May mga nagtatanong daw dati sa kanya. Ang sagot daw, may anak siyang isa. Pero ni minsan, hindi naman nagpunta dito. Baka gawa-gawa na lang yun. Wala naman sigurong papatol sa kanya sa sungit niyang yan, ano? Ay, ikaw talaga oo. Napaka-judgmental mo. Tapusin mo na nga yung kinakain mo. Dumaan pa ang mga araw at ang pagrereklamo ni Mia ay mas lumala pa. Nahahalo na ito ng mga pangungutya kay Miss Soledad. Puro pamimintas na ang lagi niyang naririnig na dahilan ng pagkainis niya kay Mia. Bakit naiinis ka na naman, Mia? Sino bang matutuwa sa desisyon ng matandang yon? Bigla-bigla na lang nagpapa-OT? Nagpaalam ako kanina na hindi ako makakapag-OT. Kasi nga, baha sa amin. Di ba nga ang lakas ng ulan nitong mga nakaraang araw? O kaso hindi ako pinayagan. Hindi niya maintindihan na kapag inabot ako ng gabi, wala na akong masasakyang tricycle. Palibasa kasi sa magandang subdivision siya nakatire. Kaya hindi niya alam ang pakiramdam ng binabaha. Wala talaga siyang pakialam sa mga tao niya. Sana nagpunta ka na lang sa office para dun ka nagpaalam. Nako, malabo yun, no? Bago ka pa makapunta sa office, naailaglag ka na nun. Malamang nabulungan na niya yung mga nandoon. Kaya tsak na hindi rin ako papayagan. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo pa naman sinusubukan. Anong hindi? Dalang-dala na kamo ako. Ginagawa ko yan dati. Kaso ang ginagawa niyan, sinusulsulan ng HR, pati ang bisor. Kaya ang resulta ano? Ako ang sinasabon doon. Walang puso ang babaeng yan eh. Hindi na sumagot si Jelena. Hinayaan na lamang niya na maglabas ang saloobin ng kaibigan hanggang sa tumigil ito. Gabing-gabi na nang umuwi siya ng bahay. Pagkarating ay naglinis muna siya ng sarili bago nagluto ng hapunan. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng kanilang gate. Binuksan niya na ang pinto para salubungin ang kanyang ina. Oh, bakit nauna kang umuwi kanina?
Di ba tinetext kita? Ang sabi ko, sumabay ka na sa akin kasi gabi na. Nag-tricycle naman na po ako, ma, hanggang dito sa bahay. Sakto po kasi na pagkalabas namin ni Mia ng patahian, may dumaan na tricycle. Kaya nakasakay naman po kami kagad. Iniisip ko po kasi na kailangan makapagluto ako bago po kayo umuwi. Masyado na tayong ginabi ng uwi dahil sa rush na mga damit. Pagod ka na rin, dapat hindi ka na nagluto. Pwede naman tayong bumili ng pagkain sa fast food na bukas 24 oras. Ayos lang po yan, ma. Mas masarap pong humigop ng mainit na sabaw. Puro prito naman po ang mabibili sa labas eh. Ay, maglilinis lang po ako ng katawan ha. Maya-maya po maghahain na rin ako. Kumusta nga pala yung kaibigan mong puro reklamo ang alam? Si Mia po ba? Hayun po, ma. Napagod na ang pandinig ko sa karereklamo niya. Pero siya, hindi pa rin nagsasawa. Ano ho ba ang ginawa niyo sa kanya at galit na galit ho siya sa inyo? Pinahirapan niyo ho ba siya dati? Mahilig lang talaga siya magreklamo at manira ng kapwa. Sa trabaho talagang mabagal siya. Pero matyaga naman siya. Hindi lang talaga siya nag-i-improve sa trabaho. Kaya nga sa ilang taon na niya sa tahian hindi na siya naalis sa pagka-trimmer. Yung mga dati niyang kasamahan, naturuan ko na. Mga mananahi na sila. Malalakas ng kumita. Pero ang sabi ho niya, ma, marunong na siyang humawak ng makina. Oo, marunong na nga siya. Pero kapag naman iniiwan niya, sira na. Kaya nagagalit ang nakapwesto sa makina. Gusto sana niyang matutong manahi Kaya lang malakas siyang magsira ng makina at madalas nakakaputol ng karayom. Ito talagang si Mia, hindi na nagbago. High school pa lang po kami, ganyan ang ugali niya, Maligalig po talaga siya. Ilang taon na ring lumipas, katulad pa rin siya ng dati. O ma, halina po kayo. Kakain na po tayo. Nakapaghain na po ako. Sige. Malalim na ang gabi nang magising si Jelena dahil sa kakaibang naramdaman sa paligid. Ipinanganak siyang may malakas na pakiramdam dahil na rin nagmula sa pamilyang marunong sa mga orasyon at ritual. Lumabas siya ng silid para alamin kung saan nagmumulang malakas na enerhiyang nararamdaman niya. Natunto niya yun mula sa kwarto ng kanyang ina. Ma, ayos lang ho ba kayo dyan? Ma, papasok na po ako ha? Ma, ano hong nangyari sa inyo? Ano hong ginagawa nyo? Bakit may mga nakasinding itim na kandila rito sa mesa nyo? May sinasaktan ho ba kayo? Sino yan? Ma, sagutin niyo ho ako. Si Mia ba? Hindi ba sinabi ko naman ho sa inyo na wag niyo na siyang patulan? Itigil niyo na ho yan. Hindi ko siya sinasaktan. Ano hong ibig sabihin ng ginagawa niyong pagriritual na yan? May sumasalbahe sa akin. Ibinabalik ko lang sa kanya ang ginagawa niya. Ilang gabi ko na itong nararamdaman. Hindi na ako pinapatulog Kaya gusto ko lang siyang bantaan para malaman niyang nagkamali siya ng taong pinaglalaruan. Sino naman ho ang gagawa niyan sa inyo? Hindi ko alam. Pero base sa kapangyarihan niya, baguhan lang siya. Parang nag-aaral palang mangulam. Sakit ng ulo lang ang kaya niyang gawin. Saka ang gambalain ako sa pagtulog ko. Ay, akala ko pa naman pinatulan niyo si Mia Hindi pa ako nasisiraan ng bait, Jelaine. Hindi naman ako mananakit ng taong wala naman laban sa kagaya nating may ganitong kakayahan. Isa pa, nangako ako sa ama mo bago siya mamatay na hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko sa pananakit ng tao. Pero kapag ganitong may nananakit sa akin, sa atin, ibang usapan na yon. Pero wag niyo naman pong saktan ng matindi, ma ha? Baka ho kinikilala lang kayo. Iwasan niyo na lang din hong masyadong magsungit at maghigpit sa trabaho para hindi po kayo kainisan ng mga tao ron. Trabaho yun, Jelaine. Kung hindi ko gagawin ang mga yon, babagsak ang negosyo nila, madam. Kapag wala nang nagpatahi roon pare-pareho naman tayong damay.
Kung hindi nila kaya ang pamamalakad ko, malaya naman silang umalis. Pero ma, minsan makinig din ho kayo sa kanila. Wala rin naman ho ang patahian kung wala ang mga taong nagtatrabaho doon. Alam ko pong nagmamalasakit kayo sa negosyo nila, madam, kasi hindi na ho sila iba sa inyo. Pero minsan, ipakita nyo naman ho sa tao na nagmamalasakit din kayo sa kanila. Wala pa akong 2 buwan na nagtatrabaho doon eh. Ang dami ko nang naririnig tungkol sa inyo. Mas lamang ho ang mga negative feedbacks, lalo ho sa dulong department. Mukhang kayo ang palaging pinag-uusapan. Umaabot kagad doon ng chismis kapag may sinasabon kayong tao. Ay nako, mga wala talaga silang magawa. Palibasa ang mga taong yun eh, ang iniisip lang sumahod. Hindi nila alam kung paano magpatakbo ng negosyo. Naroon na nga ho tayo. Pero kagaya nga ho ng palagi niyong sinasabi sa akin, tayo ang mas nakakaunawa sa kanila. Kaya tayo na ang dapat mag-adjust, hindi ho ba? Ang ugali talaga ng papa mo ang minana mo sa kanya. Kaya parang palagi ko rin siyang kasama eh. Lalo kapag ikaw na ang nanenermon sa akin. May tanong ho pala ako. Ano yun, anak? Bakit ho pala mas kilala kayo sa trabaho na matandang dalaga? Hindi ko rin alam sa kanila. Siguro dahil wala akong ipinapakilalang pamilya. Hindi ko na problema yon. Hindi ko obligasyon na ilantad sa kanila ang pribado kong buhay. Pero sa office naman pinakilala kita sa kanila, hindi ba? Hindi nga lang sila makapaniwala. Hindi naman kasi ko nagkukwento ng tungkol sa buhay ko Bakit mo pala naitanong? Wala ho. Natatawa lang po ako eh. Akala ko nasasaktan ka kasi hindi kita ipinakilalang anak ko. Hindi naman yun mahalaga, hindi ba? OJT ka lang naman sa tahian Hindi na nga ho mahalaga yon, ma. Ayoko rin naman hong ipaalam sa kanila na anak ako ng masungit at mukhang mangkukulam na line leader. Biro lang, ma. Ang sama kagad ng tingin niyo sa akin pero totoo naman po Tama naman sila, ma. May lahi naman po tayong mangkukulam. Hindi nga lang nila mapatunayan. Ilang araw ang lumipas. Napansin ni Jelay na pananahimik ni Mia sa trabaho. Matamlay ito at namumutla. Hoy, may sakit ka ba? Ilang araw na kitang napapansin na matamlay Masama ang pakiramdam ko. Mula nung umuwi ako ng gabi at umuulan. Tapos baha pa sa amin. Yung sama ng pakiramdam ko, hindi mawala-wala. Nagpa-check up ka na ba? Wala naman akong sakit. Wala lang siguro ako sa mood. Tsaka pagod lang to. Di naman ako nilalagnat Walang sakit? Namumutla ka nga Gusto mong pumunta sa office? Magpatingin ka dun sa nurse. May nurse naman tayo rito Sasamahan kita. Tapos magpaalam ka na rin na magli-leave ka. Ayoko mag-leave. Di ako pwede matenga sa bahay, no? Maliit lang ang kinikita ng nanay ko sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Tapos ang tatay ko naman, mas inuuna ang alak. Kaya ang kinikita niya sa trabaho, pambisyo lang niya. May mga kapatid pa ako nag-aaral. Kawawa naman ang nanay ko kung mag-isa maghahanap buhay. Pero kung hindi ka magpapahinga, mas lalong lalala ang nararamdaman mong yan. Kailangan yan agapan. Okay nga lang ako. Puyat lang ito at pagod. Tingnan mo ang line leader natin. Anong nakain yan? Oh, bakit? Anong problema sa kanya? Ilang araw ko nang napapansin na parang hindi niya siya nagsusungit Nagsusungit lang naman kasi siya kapag may rush tayo. Kapag may mga absent. O kaya kapag may problema sa trabaho. Normal lang naman yun. Minsan kasi nagiging ibang dating sa ibang tao kasi nasasaktan sila kapag pinagsasabihan. Patama ba sa akin yan? Ano ka ba? Hindi naman. Medyo lang. Marunong ka lang gumanyan-ganyan ha? Uy, teka lang. May iba ako. Ayos ka lang ba talaga ha? Oo nga. Sabihin mo kapag hindi na ha. Tatawagin ko talaga yung nurse natin. Oo na. Palagi nang binabantay ni Jelay ng kaibigan
dahil nakakaramdam siya ng kakaiba rito. Ang pananamlay nito at pamumutla ay mas lalo pang lumala. Isang beses, hinimatay ito sa trabaho kaya napilitang pauwiin. Inihatid niya ang kaibigan sa kanilang bahay at doon niya nakita ang kalagayan ng buhay nila. Awang-awa siya sa mga ito dahil sa hirap na pinagdadaanan ng pamilya. Jolene, pasensya ka na kung naabala kita ha. Nag-undertime ka patuloy dahil sa akin. Ayos lang yun. Hindi na kita papapasukin sa loob ha. Kasi gusto ko nang magpahinga eh. Masama talaga ang pakiramdam ko. Oo, naiintindihan ko. Aalis na rin ako para makapagpahinga ka ng maayos. Salamat sa paghatid ha. Sus, wala yun. Nakakailang hakbang pa lamang si Jelena nang marinig niyang may lumagapak sa sahig sa loob ng bahay. Dahil wala namang ibang tao roon, alam niyang si Mia bumagsak. Dali-dali siyang pumasok para tulungan ang kaibigan. Mia, sabi ko na nga ba't hindi maayos ang pakiramdam mo eh. Halika na rito. Dadalhin na kita sa kwarto mo. Wala naman akong sariling kwarto eh, Jolene. Doon mo na lang ako ihiga sa sofa. Tapos hayaan mo na ako. Maya-maya, darating na rin si nanay. Pasensya na sa abala. Ano ka ba? Hindi kita pwedeng iwan ng ganyan ang kalagayan mo, no? Siguro, nalipasan ka ng gutom kaya ka nagkasakit at namumutla. Ipagluluto kita ng lugaw. Huwag ka na mag-abala. Sige na, umalis ka na. Pakiusap. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Hindi rin ako mapapalagay kung iiwan kita rito nang walang kasama. Parating na nga rin si nanay. Galing lang yun sa palengke. Kaya huwag ka na mag-alala. Umalis ka na. Nagtataka si Jelen dahil sa inaasta ng kanyang kaibigan. Aalis na sana siya nang may masagi siyang isang maliit na notebook. Bumukas ito matapos mahulog sa sahig. Nabasa niyang nakasulat sa isang pahina. Isa itong orasyon sa pagbibigay ng sakit sa isang tao. At gulat na gulat din siya dahil naroon ang pangalan at litrato ng kanyang ina. Mia? Ano to? Alin? Ay, teka. Bakit mo hawak yan? Bitiwan mo yan. Bakit nakasulat dito ang pangalan ni Mama? Orasyon at pagsasagawa ng ritual ito sa pangungulam Paano mo nalaman? Tsaka, bakit sinabi mong pangalan ng mama mong nakasulat dyan? Pangalan niya ni Miss Soledad. Oo, pangalan niya nga ito. Siya ang mama ko. Ano? Paano nangyari yun? Paanong nangyari yun? Natural na siya ang mama ko kasi siya ang nagsilang sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mag-ina kayo? Hindi ka naman nagtatanong eh. Isa pa, hindi naman mahalaga yun. May magbabago ba? Kung alam mong siya ang mama ko, hindi mo ba gagawin ang bagay na to? Napakababaw naman ang dahilan mo para kulamin siya. Anong mababaw? Hindi yun mababaw para sa kagaya naming mahirap at may dignidad, Jane. Palagi niya ako ipinapahiya sa trabaho. Kahit dati pa, wala ka pa nun. At hindi niya lang sa akin ginagawa yon. Kailangan niyang turuan ng leksyon. Pero hindi sa ganitong paraan. Tignan mo ang nangyayari sa'yo. Nagkasakit ka. Bumalik sa'yo ang ginawa mo sa kanya. Ikaw pa lang nanakit sa kanya nung mga nakaraang araw eh. Alam mo bang mas malala ang balik nun? May lahi ba kayong mangkukulam? Hindi, wala. Nagpaturo lang ako sa dating kakilala. Kaya pala mas doble ang balik sa'yo ng ginawa mo. At hindi mo alam kung paano kontrahin. Masama ang ginawa mong yan eh. Lalo na't hindi mo kilalang binangga mo. Bakit? Sino ba siya? Isa lang naman siyang umaasang may-ari ng patahian Trabaho niya yun, Mia eh. Kasi nagmamalasakit siya sa negosyong yun. Bukod sa kaibigan niyang may-ari, kapag nalugi ang negosyo, lahat tayo apektado. Masyado ka lang maramdamin at reklamador. Pero itong ginawa mo, mali ito. Kita mo, ikaw ang pinahihirapan. Kailangan nating pumunta sa bahay. Si Mama lang ang makakatulong sa'yo. At bakit Sino pa siya? Natigilan si Mia nang isiwalat sa kanya ni Jelena na isang mangkukulam ang kanyang ina.
At kapag hindi nito natulungan ng dalaga, ay tiyak na babawian ito ng buhay. Dahil sa takot ni Mia, nag-uurong sulong siya sa paghingi ng tulong sa ina ni Jelena. Nakaramdam din siya ng hiya sa mga pinagsasabi niya rito. Pero sa huli napapayag pa rin ni Jelena ang kaibigan. Pagkarating nila sa bahay ng mag-ina, halos hindi makatingin ng diretso si Mia kay Miss Soledad. Pero nang magsimula na magsalita ang ginanga, bumuhos na ang luha ng dalaga. Sorry po. Hindi ko po sinasadya, Miss Soledad. Hindi ko po alam na kayo po ang mama ni Jelaine. Hindi ko rin po sinasadya na saktan kayo. Nadala lang po ako ng galit ko sa inyo eh. Kasi palagi niyo po akong pinagagalitan sa trabaho. Parang wala na po akong mukhang iharap sa iba. Pero nagkamali po ako. Alam ko po na mali ang naging desisyon ko. Hindi ko po dapat ginawa yun sa inyo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Hindi lang naman ikaw ang nagkamali. Dahil sa'yo, nakita ko rin ang pagkakamali ko. Hindi ka man direktang nagkalakas loob na sabihin sa akin ng harapan. Tinuruan mo rin ako ng leksyon. Natutunan kong hindi porket may mataas na posisyon, may karapatan na akong tapakan ng iba. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Patawad, Iha. At salamat. Sa edad kong ito isang batang kagaya mo ang nagturo sa akin ng aral. Ako ang dapat mahiya sa mga nagawa ko. Pero mangako ka sa akin, ha? Ito na ang huling beses na gagawin mo ang pangungulam. Hindi yun tama. Kahit pa sabihin natin na tuturuan lang natin ng leksyon ng isang tao, pananakit pa rin yun. May magandang paraan para pag-aralan ng kapwa kung talagang hangad natin ang kabutihan niya. Opo, pangako po. Hindi na po ako uulit. Nakakatakot din po kasing gawin yung ritual. Mula nang ginawa ko po yun, palagi na po akong dinadalaw ng mga demonyo sa panaginip ko. Oo, ganun nga yun. Kasi pilit ka nilang aagawin sa liwanag. Lalo pa at ginamit mo sa masama ang karunungan. Alam mo kung mahina ka, matatalo ka nila. Halika, gagamutin kita. Magagawa niyo po. Oo naman, kasi ang kakayahan kong ito, kapag ginamit sa mabuti, nagiging kaaway ang mga nilalang sa dilim. Ang liwanag ang totoong proteksyon, Mia. Ang mabuting puso ang sandata. Kaya mula ngayon, sabay tayong magbago, ha? Opo. Salamat po, Miss Soledad. Tuluyang gumaling si Mia ilang araw matapos ang gamutin ni Miss Soledad. Mula noon, sabay na tinahak ng dalawang pagbabagong buhay. Iniwan ni Mia ang kanyang libreta sa ina ni Jelena dahil alam niyang itong mas nakakaalam kung anong dapat gawin sa bagay na yon. Natapos ang OJT ni Jelena sa tahian at nang magpaalam siya sa kaibigan ay inis na inis ito. Nakakainis ka. Kala ko pa naman magtatagal ka dito. Kagaya ka rin pala ng mga ibang nag-resign eh. Iiwan mo rin pala ako. Ano ka ba, Mia? Hindi kita iiwan. Nagkataon lang na hindi tayo pareho ng landas na tatahakin. Ibang pangarap ko eh. Tsaka nandyan naman si Mama. Palagi mo siyang makakasama. Close na kayo, hindi ba? Hindi ka na susungitan nun. Hindi na rin siya mamamahiya ng tao. Oo nga. Pero iba pa rin yung magkasama tayo. Dalasan mo na lang ang pagpunta mo sa bahay kung namimiss mo ko. Ano bang balak mong gawin sa buhay? Business. Gusto kong magtayo ng restaurant eh. Pangarap kasi yun ng papa ko. Ah, restaurant! Baka naman pwede ako mag-apply doon kahit waitress lang. Oo naman. Pero wag muna ngayon ah.
Tsaka na kapag kaya ng magpasahod ng tao ang itatayo kong negosyo. O sige pa, oy, promise yan ha. Oo naman. Promise. Dahil sa kanilang pinagdaanan, ang pagkakaibigan nila ay mas lumalim pa. Mas natuto silang pahalagahan ng kapwa at maging mas mabuti pa kaysa sa dating sarili. Ang pagkakasala at pagbabago'y wala sa edad dahil habang namumuhay tayo sa mundo, araw-araw tayong dumadaan sa pagsubok. Nagkakamali, nakakatapak ng kapwa. Pero ang mabuti roon ay tumatanggap tayo ng pagkakamali, humihingi ng tawad at nagbabagong buhay. Walang perpektong nilalang. Ang pagiging mabuti o masama ng tao ay wala sa estado ng buhay. Normal yan na nararanasan dahil lahat ng tao ay parang ginto na idinadarang sa apoy upang maging dalisay. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo sa Gawaran family, Reyes family ng Madrid, Spain, at kay Nanay Anang Gawaran, Maylin at Mau Gawaran from Bacoor, Cavite. Greetings coming from Leia Gawaran. Hi kay Julie de la Peña. Shout out kina Ilidia Ganda, Ryan Taba, Mama Loreta Mataba. Shout out sa Priel family, Bigtas family, and Edna Bigtas from Singapore. Hi kay Marwin Ilana na taga Cebu na nagtatrabaho po ngayon sa Singapore. Kumusta rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Singapore? Mabuhay po kayo. Happy 7th wedding anniversary Vlad and Dean from Mabalacat, Pampanga. Hi kay Sinon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales. Shout out kay Mamang Karina Chakarot Talaga and kay Romero Mata from South Korea. Hi kay Jennifer Robles from Las Piñas na nasa Qatar po ngayon. Shout out sa mababait po naming kapitbahay na sina Jessa at Isaac, lalo na po sa mga anak nila na sina Joshua, John at Tonji. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganoon din po ang kay Kuya Louie Horror Stories at kay Miss Winnie Horror Stories. Mga special guest po namin sila ngayon. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Kasi naman po, late na kayo nagsabi na uunahin ng gawin. Sorry po. Hindi niya dapat ipinapaasa. Sorry po. Iniisip ko po kasi na kailangan makapagluto ako bago ako makauwi. Bago kayo, sorry po, isa pa. Hindi naman ako mananakit ng taong wala naman laban sa kagaya nating may ganitong kakayahan. Sorry. Hindi naman ako mananakit ng taong wala namang hindi ko matuloy. Hindi man direktang naglakas. Hindi ka man direktang naglakas. Hindi nagkalakas. Hindi ka man Tsaka na kapag nagpasahod. Tsaka na kapag nagpasahod na ng tao ang itataya. Ano to? Kapag Kaya. kaya na. Sorry.